dahil meron naman pong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi ba ho kung bangag ang presidente, yan ay may pakialam ang taong bayan? Dahil kung siya ay bangag, wala siyang solusyon na maibibigay sa problema nga ng taong bayan. At ngayon po, hindi lang po suspetsa yan. Hindi lang po yan sinabi ni Presidente Duterte noong Enero ng 2024 na naging dahilan siguro talagang kaya nagdesisyon ng bangag na pagdating ng 2025 ipadala na sa Hague itong si Tatay Digong. Hindi lang po yan dahil doon sa confidential agent ni Agent Morales ng PIDEA. Hindi lang po yan dahil doon sa pulboronic video na sinisisi sa akin. Hindi lang din po yan dahil sa testimonya ni Cathy Binag na nakikita niyang tumitira na cocaine si Bangag Jr. kasama na kanyang dating partner, kundi dahil na rin sa revelasyon ni Amy Marcos, sariling kapatid, na bangag nga ang presidente. So ngayon, hindi na nga siya dapat mag-hair follicle test dahil nakumpirma na ng sarili niyang pamilya, kadugo, na siya ay bangag. Paano naman pagkakatiwalaan? Paano naman magbibigyan approval ang bangag na presidente ng taong bayan? So hindi po nakapagtataka na negative territory na ang approval at trust rating ni Marcos Jr. dahil nga po siya ay bangag, siya ay walang solusyon sa problema ng patuloy pagtaas ng presyo ng bilihin, siya ang punot dulo ng korupsyon, at siya po ang lumabag sa soberenya ng Pilipinas nang siya pa ang nagpakidnap kay Tatay Digong. By way of hindsight siguro, nagkamali sila nung pinakidnap nila si Tatay Digong. Ang akala nila, pag wala na si Tatay Digong sa Pilipinas, mawawala na yung tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto till kingdom come. Nako, kabaliktaran po ang nangyari. Naggalit ang taong bayan dahil hindi lang nila mahal si Tatay Digong. Nakita natin na bukod pa sa pagmamahal kay Tatay Digong, pinangangalagaan din ng taong bayan ang soberenya at pagiging independenteng bansa ng Republika ng Pilipinas. So nakita po natin, dahil negative na po ang approval at trust rating, wala na po talagang silbi ang presidente. Political scientists will now say na itong survey na negative 14 at negative 16 na trust at saka approval rating ay dahilan para maging lame duck president na po ang presidente. Wala na po siyang kredibilidad, wala na siyang moral authority para manilbihan bilang presidente. Ang pinakamaganda niyang gawin ay talagang tanggapin ang payo ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Amy Marcos, magpahinga na, magretiro, magpagaling, alagaan ang sarili, alagaan ang kanilang matanda ng ina, at ibigay na ang pagiging Pangulo kay VP Sara Duterte.